Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Kaharap naman ng ating bida itong si Boy Reindeer na todo dada at kung ano-ano ang pinagsasasabi, na di na nga lang pinansin ni Sakamoto sabay labas ng ballpen at isinalansang sa maingay nitong bibig, buwisit ka. Ika na nga lang ng kalaban at ayaw niya raw sa mga taong katulad ni Sakamoto. Abat parehas tayo, ayoko din sa puro daldal na katulad mo. Ribat naman nga ng ating bida sa kupal na kalaban. Habang sa kabilang dako naman ng building ay busy sila shoutang na makatakas sa mga kalaban kasama si Boy Bunot bilang kanilang hostage kuno. Samantala, di naman makapaniwala ang kalaban sa pinapakitang skill ng sniper nating Sagapa sa siopaw na lubos ibinida na nga rin ni Shin. Wala na ngang nagawa ang kalaban kundi magtago gamit ang invisibility suit nito at tumakbo mula sa pinapaulang bala ni Heizuke. Ngunit kalaunan ay naisahan ng bida nating sniper at ginamit ang nasabing suit para mailusot ang isang atake na siya nang ang rekta tumama kay Heizuke. Yabang-yabang mo o ano ka ngayon, ika na nga ng kalaban na nalapitan ng kalaban ngunit di rin talaga basta papatalo lang si Heizuke at bomb-air pera ng isang atake na nagpangiti lamang sa kalaban sabay labas ng isang kutsilyo na rekta nitong ibinira kay Heizuke. Umuwi na nga lang daw ito at hindi raw ito lugar para sa mga walang kwentang third-class hitman na katulad niya. At huwag daw itong nagpapaniwala sa mga kakampi niya na sinasabing isa siyang first-class sniper sa napakawalang kwenta naman daw niya. Nabwisit naman si Heizuke sa sinabi ng kalaban, at insultuhan na nga raw siya nito lahat-lahat, pero huwag daw nitong sinasabing sinungaling ang mga kasamahan niya. Sabay tawag kay Pesky na siyang nagbato sa kanya ng isang bala, at ipinutok sa kalaban ngunit walang tinamaan, na tinawanan nga lang ng kalaban at ubog nga raw ito ng katangahan. Dito na nga nagulat ang kalaban nang biglang bumulwak ang sprinkler, at siya palang target ni Heizuke, nang moalang bisa ang pa-invisible nito. Sabay lutang na nga ni Shin na siyang bomb-air dito ng pangmalakasang atake, ayon tulog ang kalabang lalaki. Aba kuhang-kuha mo yung inisip kong plano, pagmamayabang na nga ni Heizuke na kinabuisit naman ni Shin at mangtanga raw yung drawing sa isip nito halos di niya maintindihan. Walang ano-ano bigla na lamang may sumabog sa isang tabi na lubos kinagulat nila Shin, sabay lipat ng eksena kila Sakamoto at nagdadadada na naman ang kalaban nito na sinabing mukhang nagsimula na raw ang unti-unting pagsabog ng building nila, na nakakalungkot man daw dahil malayo-layo na ang progress nila sa research nila ay nakaprogram na sa system ng lab kung sakaling mabisto ang kanilang lugar ng walang matirang ebidensya, at sa loob nga raw ng 20 minuto ay tuluyan ang mawawasak ang buong lab. 20 minuto pa naman pala ribat na nga ni Sakamoto at 5 minuto lang naman daw ang kakailanganin niya. Yabang mo talagang lechon ka, panggigigil naman ng kalaban, at sa tingin daw ba ng ating bida ay may pan-apat siya sa katawan niyang resulta ng kanilang teknolohiya, na binubuo ng 70% na sandata. Di naman nagpasindak si Sakamoto sabay ibinida na meron din daw siyang sandata na itatapat kay Reindeer, na napaisip na nga kung ano raw ba ang sinasabi ng ating bida. Ay hayop ka, nasabi na nga lang ng kalaban ng pakitaan ni Sakamoto ng mga sticker at pansulat niyang dala. Sa buwisit nga ng kalaban ay niretrat na nito ng sunod-sunod na atake ang ating bida, ngunit basic lamang na iniwasan ni Sakamoto sabay gamit ng balang lapis ng dala niyang pansulat na siya nitong ipinatama sa mata ng kalaban. Di naman nagpatinag ang kalaban at kahit isang mata lang daw ay basic lamang sa kanya ang ating bida, hanggang sa batuhin ngang muli ni Sakamoto ng sticker sa kabila nitong mata ayon ng problema ang mayabang na tanga at wala nga raw siyang makita, sabay nakatikim ng sinturon sa ating bida. Abat nakatayo pa rin nga si Reindeer kaya napakamat na lamang si Sakamoto at immortal daw ba ito. Kalaunan ay eksena na nga ang isang train na sumingit sa kanilang laban, na siyang sinamantala na nga ng kalaban para mapuluputan ng kable ang ating bida at kinaladkad sa reles ng tren. Abat sa gulat nga ng kalaban ay ginawang surfing board ni Sakamoto ang isa sa mga tabla ng reles at pinagpuputol ang kable ng kalaban gamit lamang ang isang papel. Dito na nga nito hinayla ang kalaban at binalibag sa isang pader, na siya nang ang bomb utes dito at kalaunay tumagos sa isang rumaragasang tren kasama ang ating bida na sinundan siya ng mga atake. Dito na nga namangha ang kalaban kay Sakamoto at napakatalino raw nitong makipaglaban, na ginagamit at kinokonsidero lahat ng bagay sa paligid, at kaya raw pala ganoon na lamang ang pagkawili dito ng kanilang bossing at siyang pinakamalakas daw na hitman sa mundo. Sa pagmumuni-muni nito ay di na nga nito namalayan na nasa tabi niya na ang ating bida, sabay pang malakasang sipa sa kanya na lubos nitong kinagulat. Pa-flashback na nga itong si Reindeer sa kanyang nakaraan, kung saan lubos ang pagtataka sa pagbugbog niya sa mga tambay na nanakit ng isang pusa,
at nais niya lang naman daw na turuan ng leksyon ang mga walang kwentang bully ngunit bakit tila siya pa ang mali sa mata ng mga tao. Wala nga raw nakakaintindi sa kanya hanggang sa bigla na lamang may pumatay sa mga taong bumabatikos kay Reindeer, na lubos niyang kinagulat at lumapit sa kanya. Pinuri na nga siya nito sa kanyang ginawa na hindi raw kaya ng iba, ang pagbibigay nito ng hustisya gamit ang kasamaan para sa ikabubuti ng karamihan. Ngunit dahil dito ay tinatawag akong baliw at walang kwenta ng iba, pagkabahala na nga ni Reindeer, na siyang pinabulaanan naman ng lalaki at sinabing tanggap siya nito maging sino man siya na siyang kinakilig-kilig na nga ng hype na ito. Kaya simula nga raw noon ay sinamahan niya na ito, pati sa lahat ng layunin nito, dahil nais niyang makita na matupad ang mga nais nito. At sino man nga raw nahahadlang dito ay sisiguraduhin niyang mawawala sa mundo. Hype ka dami mong dada umalis ka sa priority seat, ika na nga ni Sakamoto sabay balibag sa tanga, hanggang sa nang makaupo na nga ang matanda ay sinundan niya na ito sa isang maliit na silid at dito renomansa ang sandamakmak niyang suntok. Di na nga makapaniwala ang kalaban sa taglay na lakas ng ating bida, at panong natatalo daw siya ng isang tao lamang. Humirit pa nga ito at pinagraratrat si Sakamoto ngunit olats lamang at basic hinarang lamang ng ating bida, ayon nakatikim tuloy ng sandamakmak na palo ng tubo ang bobo. Sa desperado ng kalaban ay inilabas na nito ang isang malaking laser mula sa katawan nito, na siyang ibinira kay Sakamoto, ngunit wa-epek talaga sa malahalimaw nating bida na agad siyang binalikan nagmala horror movie na nga para dito sa kalaban. Hype na yan wala ka bang kamatayang buwisit ka, panggigigil na nga ni Reindeer na pinagbabato si Sakamoto gamit ang mga tao sa paligid. Bato dito, salo naman itong si Sakamoto, with matching service pa sa mga taong nandoon na tila babali wala lamang itong kalaban, hanggang kalaunan ay pinatikim na nga niya ito ng mga pangmalakasang atake ayon sa wakas bumagsak na rin ang puro mouth na kalaban. Agad na nga niyang tinawagan sila Shin para makibalita, sabay sabi na rin tungkol sa unti-unting pagsabog ng lab kaya magmadali na nga raw sila Shin na makaalis sa nasabing gusali. Siyang tunay nga ay unti-unti nang gumuguho ang nasabing lab, na lubos kinataranta na nga ng lahat. To the rescue naman itong si Shin dito kay Xiaotang na muntik-muntikan ng mahulugan ng semento, hanggang sa magkahiyaan na nga nang dumating sa eksena si Haizuke at magkadikit nga ang dalawa. Di na nga napigilan ni Xiaotang na mag-sorry dito kay Shin, at sa masasamang sinabi niya raw dito kamakailan. Nagulat naman si Shin at sinabing kalimutan na raw nila yon, tsaka di naman daw siya galit, sabay sorry din dito sa dalaga. Dito na nga rin nagkita sila Shin at tatay-tatayan nito, na nagkahiyaan pa nga sa isa't isa, hanggang sa mapagtanto ni Shin na tumatakbo ang oras at kailangan na nilang malikas lahat ng tao sa lab. Dito na nga niya tinanong ang direktor kung may floor plan daw ba ito ng nasabing lab, agad naman itong drenowang ng lalaki at dito nagplano ang mga ito. Gamit ang kapangyarihan ni Shin ay inalam nga muna nito ang kinaroroonan ng lahat, at nang okay na ay agad iniutos kila Xiaotang at Haizuke na puntahan ang itinuro nitong kwarto, habang sila naman ng direktor ang bahala sa mga taong nasa baba. Ayos ba tanda, ika na nga ni Shin sa direktor, at naging kapaki-pakinabang daw ang resulta ng naging research nito. Oo naman ang direktor at namangha kay Shin, sabay lipat ng eksena sa dalawang miyembro ng The Order na nasa control room na at hinahanap ang pakay nilang si Slur. Bingo, ika na nga lang ni Shishiba nang makita sa CCTV ang mastermind ng lahat, at di nga raw sila nagkamali na si Slur ang pakana ng lahat. So siya ang kalaban natin, ika naman ni Osargi at mukhang malakas daw ito. Samantala, nagpatuloy naman sila Shin na hanapin ang iba pang mga empleyado ng lab, at naghiwalay na nga sila ng direktor para mapabilis ito. Walang ano-ano ibigla na nga lang natigiilan si Shin nang biglang may maramdamang malakas na aura, at di na nga nakagalaw sa takot na kanyang nadama. So ikaw si Shin, ika na nga ng kalaban, sabay sabi kay Shin na ikumusta na nga lang daw siya nito kay Sakamoto. Bigla na nga lang itong nawala na nag-iwan kay Shin na lubos ang pagtataka. Di nagtagal ay nakalabas na nga ang lahat mula sa nawawasak na gusali, at dito sinalubong ng lahat ng may ngiti si Shin, at salamat nga raw dito kaya nakaligtas sila, habang yung iba binibiro siya na tumanda ng araw pero bansot parent. Happy-happy na nga ang lahat, habang itong direktor ay ipinabatid din ng pasasalamat sa ating mga bida, at salamat nga raw sa pag-alaga nila kay Shin at pagpapasaya dito. Matapos ang lahat ay masayang hapunan na nga ang pinagsaluhan nila, kasama ang pamilya Sakamoto, hanggang sa di na naman naiwasang mag-away nila Xiaotang at Shin kaya ayon nakatikim tuloy kay Sakamoto.
Patikim na rin lods ng like at subscribe ko dyan baka naman hihi salamat.